Good morning, good morning. Pwede ba tayong pumalakpak muna kay Lord? Ibigay natin sa Kanya the best na palakpak. Dahil siya lamang dapat napagalayan natin ang pinakamataas na pagpupuri at pasasalamat. Amen po ba? Amen. Sino po ba ang updated sa world news? Sino po ba ang nakakapanood ng balita tungkol dun sa war na in between Iran and Israel? Ako, hindi ako masyado nanonood, wala akong time manood ng balita. Pero, may idea ako kung ano ang nangyayari, pero hindi talaga ako yung updated. But then, bawat isa sa atin ay aware that war is happening in between Israel and Iran. And because of that, we are facing global threat na maaaring magkaroon ng world war or walang assurance. Walang assurance. Lahat tayo na andun sa kalalagayan na may agam-agam. Amen po ba? Pero ang anak ng Diyos, bagamat nakikita ang mga nangyayari sa paligid, may conflict, may chaos, we have this kind of peace. Peace that transcends human understanding. Peace that comes from the Lord. Amen po ba? Meron tayong kapayapaan, meron tayong kasiguraduhan na hindi tayo pababayaan ng ating amang nasa langit. Amen po? Tayo po'y manalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos, salamat sa umagang ito. Napakabuti mo, Panginoon, tapat ka sa iyong mga pangako at sa iyong mga salita. At patuloy kami, Lord God, na umaasa sa iyong Panginoong pagkilo sa umagang ito. Dalayan ko, Panginoon, ang banal mong Espiritu ang siyang patuloy na magpahayag, mangusap, at patuloy na mag-stir up, Panginoon, ng faith na inilagay mo sa aming mga Espiritu, Panginoon. Dalangin ko, O Diyos, na sa umagang ito, pagpalain mo ang mga salitang mamumutawi sa aking mga labi. Anoint it, Lord, na magbigay ng pag-asa, kagalakan, kapayapaan sa bawat isang makikinig. Patuloy akong umaasa sa iyong kapangyarihan, Panginoon, not by my might, not by my power, but by the Spirit of God that's in me. Ay, alam ko, Panginoon, na ang umagang ito ay tagumpay at pawang katagumpayan ang amaasahan ng bawat isa, Panginoon. Purihin ka sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, at sa lahat ng sandali. Sa iyo ang lahat ng ito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Ito na ba yung the best na palakpak na pwede natin ibigay kay Lord? He deserves the highest praises, highest honor. Amen po ba? Amen. Ang buhay na ito ay isang pasasalamat. Kung tayo ay nabubuhay, humihinga pa sa oras na ito, pagpasalamat natin. Amen po ba? Dahil ang lahat ng ito ayon lamang sa biyayang kaloob ng Panginoon. Amen po. Pinapagalitan ako ng anak ko kanina kasi sabi niya sa akin, before pa kasi, magagalit niya sa akin dahil magkukwento na naman ako. Before pa kasi sabi niya sa akin, Mami, pwede pag nag-speak ka, ang topic na i-discuss mo ay about God who gives chances. Sabi ko, sige, i-discuss ko yon. Sabado, tapos na ako eh. Friday, Sabado, tapos na ako sa preaching. Tapos na ako. Tapos kagabi, nagbago ang topic ko. So sabi niya, pinagalitan niya ako, Mami, hindi ako nakatulog dahil sa'yo, dahil alauna na, nagtatype ka pa sa computer ko. So, kasi ang computer ko mabagal. So, yung sa kanya, bago yun, so mabilis. Nakigamit ako ng computer niya, syempre nasa kwarto, may ilaw, maliwanag. Nagagalit siya dahil sabi niya sa akin, dahil sa'yo napuyat ako. So sabi ko, hayaan mo anak, magpipray ako kay Lord. Nabigyan ako ng maraming pera para makabili ako ng bagong computer. Amen! Naniniwala ako na bibigyan ako ni Lord ng pambili ng bagong computer ko na hindi ko na siya aabalahin pa. Amen po ba? Inaasahan ko ang diniklara kong kahilingan sa ating Panginoon. Amen po? Sa umagang ito, gusto ko pong discuss sa inyo ang tungkol sa hope. Ano po ba yung hope? Ano po ba yung hope sa Tagalog? Pag-asa? Sabi sa umagang ito, ang sabi, balik naman please, ang bilis naman. Pwede bang ako na lang? Okay, sige. Keep your hopes up. Sabi niyo, pwede namang sabihin na, di ba? Stay hopeful. Pero ayoko nang stay hopeful, parang walang masyadong force. Or kaya, be hopeful. Ayoko rin ng be hopeful. Parang wala pa rin, walang effect. Kaya pilitan ko siya na, keep your hopes up. Hopes, hindi lang isa, hindi lang singular, kundi plural. Ano ba yung mga pag-asa o inaasahan mo sa ating Diyos? Marami ka bang hinihiling at inaasahan sa Kanya na ibibigay sa'yo sa umagang ito? So that is your hopes.
What are your hopes in life? Amen po ba? So, sabi daw, keep your hopes up. Manatili daw na mataas yung inaasahan mo. Manatiling matatag yung inaasahan mo. Mataas yung pag-asa mo sa ating Panginoon. Amen po ba? So, hope daw, please. Makukuha po natin yan sa Romans 5:5. Pero bago ko siya basahin po muna natin kung anong meaning ng hope. Ang hope daw is a feeling of expectation and desire for a certain thing to happen. So, you're expecting something na mangyari yung inaasahan mo. May yung pakiramdam mo or yung desire ng heart mo, yung kagustuhan ng puso mo na mangyari yung inaasahan mo for a certain thing to happen or want something to happen or be the case. Gusto mo na mangyari yung inaasahan mo, mangyari yung gusto mo, makamtan mo yung pinapangarap mo. Yun daw ang ibig sabihin ng hope. Amen po ba? Pag nanais na makuha ang mga bagay na inaasahan o minimithi mo sa buhay, yun daw po ang ibig sabihin ng hope. So, dahil sabi dito sa topic ko ay, keep your hopes up. Please. Ayan. Keep your hopes up. Na matatagpuan natin, pakibaba please, sa Romans 5:5. Ang ibig sabihin daw, pag sinabi po natin, keep your hopes up, manatili daw tayong may pag-asa. Patuloy tayong umasa. Okay? Manatili tayong umasa, pakibaba pa po. Oh. So, keep your hopes up. Dalawang ibig sabihin ng keep your hopes up. Maintain optimism. Maging optimistiko daw ang pananaw mo. Patuloy kang umasa. Panatilihin mong positibo ang pananaw mo sa buhay, lalo na sa mga panahon na nasa gitna ka ng mga hamon at pagsubok sa buhay. Amen po ba? Maintain, panatilihin mong positibo ang iyong mga pananaw. Chill ka lang. Kahit na may bagyo sa buhay, chill ka lang. Amen po ba? Panatilihin mo ang iyong pag-asa. Thank you. So, alam nyo ba, ako kasi real estate agent, no? Every time na lalabas ako at magti-tripping, I have this hope, madidil ko yung property. Siyempre, mahirap naman pumunta doon sa tripping na wala kang inaasahan, di ba? Hindi ka naman magiging masaya, tatama rin kang pumunta. So I always have this hope, madidil ko to. Every time nakausap ko yung buyer, madidil ko to. Kung hindi man madil, I still believe that God has a better plan. Meron pang iba, meron pa siyang ibibigay. Amen po ba? So another thing daw for keeping your hopes up is to do not give up. Huwag ka daw bibitaw, huwag kang madi-discourage, huwag kang susuko. Marami kasi sa atin ang bilis sumuko, konting ano pa lang, ayaw na, kakapagod, o kaya, wala na to, tawa na. Pero hindi ang sabi ng salita ng Diyos, nais niyang paalala sa atin sa umagang ito, manatili ka sa iyong pag-asa. Huwag kang mawawala ng pag-asa, huwag kang susuko. Sabi mo sa sarili mo, huwag kang susuko. Kumbinsihin mo ang sarili mo, huwag kang susuko. Hindi ako susuko. Amen po ba? Walang susuko. Patuloy nating palakasin ang ating pag-asa sa ating Diyos. Excuse me. Sa ating Diyos na buhay. Amen po ba? So, meron tayong dalawang klase ng hope. Sa umagang ito, i-discuss sa inyo, dalawang klase ng hope, dalawang klase uri ng pag-asa. Ang number one na pag-asa, yung tinatawag na earthly hope or natural hope. It is based on human abilities and worldly circumstances that often leads to disappointment. Ito daw yung nakabase doon, pag-asa mo daw yung nakabase sa kakayahan o abilidad ng isang tao na madalas, dahil sa tao ka umasa, mabibigo ka. Amen po ba? That is earthly hope or natural hope or tinatawag na human hope. So ito ay walang kasiguraduhan at unreliable. Madaling mawala yung pag-asang yon. Kasi nga, walang matibay na pundasyon, walang matibay na basis. Amen po ba? Pansamantala, nakafocus lang sa sarili. Pag ikaw kasi umasa sa sarili mo, ay, naku, wala. Huwag kang aasa sa sarili mo dahil limitado ang kakayahan mo. Amen po? Pero ang ating Diyos na buhay, limitless ang kanyang kakayahan. Kaya meron tayong pangalawang klase ng hope or pag-asa. Ang tawag naman sa kanya ay biblical hope or Bible hope, na kung saan ito ay tinatawag na spiritual hope. It is based or rooted in God's goodness and promises and not on circumstances. Nakabase, nakaugat, nakaangkla doon sa mga pangako
ng Diyos sa ating buhay. Saan natin matatagpuan ang mga pangako ng Diyos sa ating buhay? Sa Biblia. Amen po ba? That is a biblical or Bible hope. At ang example niyan is hope of salvation. Alam mo na ikaw ay maliligtas, meron kang kaligtasan, may buhay kang walang hanggan dahil sa ginawang pagpapakasakit ng ating Diyos, ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? Sure hope, sigurado, dahil ginawa niya. Amen po ba? May basis. Meron tayong proof na meron tayong eternal salvation dahil sa ginawang pagpapakasakit ng ating Panginoon. Matatag, sigurado at inaasahan natin. Amen po? Sino ang umaasa for eternal salvation? Bawat isa sa atin, dahil yun ang inaasahan ng mga Kristiyano. Amen po, bagamat merong nagbabantang giyera sa mundo, alam natin na tayo, bago pa man dumating ang chaos sa buong mundo, bago pa man dumating yung matinding tribulation sa buong mundo, we have this hope that Jesus Christ will come back and get us. Amen po ba? Ang hope natin, ang pag-asa ng bawat isang Kristiyano ay nakatingin sa taas. Doon sa panahon na kung saan tayo ira-rapture ni Jesus. Bago dumating ang chaos, bago dumating ang tribulation, bago dumating ang matinding kasamaan sa mundong ito, hindi na natin mararanasan yon. Kinuha na tayo ni Jesus, naandun tayo sa alapaap, nanunood na lamang tayo. Meron tayong hinihintay na kaligtasan. Amen po ba? Hindi tayo naghihintay na, ay bahala na, mamatay na. Hindi ganun ang posture ng isang Kristiyano. Ang posture ng isang Kristiyano nakatingin sa taas, nakatingin sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Sino ang excited na ma-rapture? Ngayon na ba? Anytime. Excuse me. Anytime magkakaroon ng rapture. Amen? Walang nakakaalam, walang sign. Walang sign ng sinasabing rapture. Dahil sabi sa salita ng Diyos, in a twinkling of an eye, sa isang kisap mata, gaano ba kabilis mag-blink ang mata ng isang tao? Ganun kabilis. Yung pag-catch up sa atin, dadagitin tayo ni Jesus Christ. Kukunin ang magugulat ka na lamang yung katabi mo, wala na. Sino ang excited? Parang pelikula, no? Pero totoo yun dahil yun ang salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Yun ang pag-asa ng isang Kristiyano. Amen po? Ang pag-asa ng isang Kristiyano ay hindi nakatuon doon sa kamatayan, yung kamatayang pisikal. Tayo ay umaasa for the rapture na pinangako ng ating Panginoong Hesus. Sabi niya, di ba? Ako'y pupunta sa aking Ama na sa langit at maghahanda ako ng tahanan na kung saan pagkatapos kong maihanda, kukunin ko kayo at makakasama niyo ako doon. Amen po ba? Isang matinding pag-asa yung ibinigay sa atin. Yung salita ng Diyos nagbibigay ng pag-asa sa bawat isa sa atin. Amen po. Kaya huwag kang bibitaw sa pag-asa mo, kapatid. Pag bumitaw ka, talo ka. Amen po ba? Sabi nga ni the Bishop last week, quitter never wins. Amen po ba? Hindi kailan mananalo ang bumibitaw. Diba? Don't quit. Huwag tayong bibitaw sa ating pananampalataya. Naandyan ka na rin lang naman. Ituloy mo na yan. Huwag mo nang sayangin, ituloy-tuloy mo siya dahil yun dapat ang posture ng isang Kristiyano. Amen po? So, dalawang hope, biblical and earthly hope. So, biblical hope daw is a strong and confident expectation of good will happen because it is based on the unchanging Word of God. Something good will happen. Sa kabila ng problema na nakakaharap ng bawat isa, alam mo na pansamantala lang yan. Amen po? Malalagpasan mo yan. Amen po ba? At habang dumadaan ka sa problemang yan, kasama mo ang Diyos. Though I walk through the valley of the shadow of death, sabi ng salita ng Diyos sa Psalms, I will fear no evil for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely, sigurado, goodness and mercy and love of God shall follow me all the days of my life. Ang kabutihan, katapatan ng Panginoon ay sigurado, hahabulin ako, will chase me all the days of my life. Napakasarap ng pangako ng Diyos, di ba? So, patuloy nating limi-limiin. Patuloy nating isip-isipin. Patuloy nating i-picture out sa isip natin yung mga pangako ng Diyos para mag-manifest. Amen po ba? Surely, ang salita, pag sinabing, hindi naman goodness and mercy, pero sinabi pa dun, surely, siguradong sigurado. Pag sinabing surely, sure talaga yun. Amen po? So, it is confident. You are confident. Ni-expect ka, nag-confident ka na, nag-expect na magbuting bagay ang dadating sa buhay mo. Yes, mahina ang negosyo, sabi ni Sister Gina kanina.
Bibigay mo pa ba kahit mahina ang negosyo mo? Magbibigay ka pa ba ng tithes mo? Still, have a confident expectation that something good is going to happen. For how many years, ang tindahan ko, lalo na nung panahon na pandemic sarado, after that, nahirapan akong bumalik. Pero lagi kong dinideclare kay Kat, sige lang Kat, go lang tayo. Naniniwala ko dadating ang time, babalik yung dating glory ng SJH, babalik yung dating income ko, babalik yung dating mga customer ko. Every time na pupunta ako sa tindahan ko ngayong pasukan, nililay hands ko yung mga notebooks, mabibili ka ngayon, mabibili ka. And true enough, God is working behind the scene, in our favor always. Kung yung iba nga na walang Diyos, ay umuunlad, ang mga negosyo ay nagpo-prosper, how much more us? Diba? We have this God who loves us so much, and His desires always to bless us. To bless us. Hindi madamot ang ating amang nasa langit. If you are sick, expect God that He will heal you. Amen po ba? Sabi nga sa Isaiah 54, di ba? By His stripes, you have been healed. Sa kanyang mga latay, ikaw ay gumaling. Sanabi ng salita ng Diyos, walang ibang totoo na mapangahawakang na salita dito sa mundo, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Napatunayan na maraming panahon at maraming beses na totoo ang salita ng Diyos. Amen po ba? Hindi ako galit. So, merong characteristics ang Bible hope or biblical hope. Sabi sa Romans 5:5, sa New King James Version, sabi po doon, now hope does not disappoint, because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. Sabi doon, basahin natin sa Tagalog. Ang pag-asa daw ay hindi ka mapapahiya sa iyong pag-asa dahil ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Pagbuhos ba? Kunti lang? Ano ba ang binubuhos? Madami, di ba? Pag nagbuhos ka, buhos talaga madami. So, ibig sabihin, ibinuhos na, walang reservation, lahat ibinuhos. Ibinuhos na daw ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig. So, wag ka daw madi-disappoint, sabi. Does not disappoint. Yun ang, okay, wait lang. Masyado ako mabilis. Sabi dito, the Bible hope or biblical hope does not disappoint. Tatlong characteristics na makikita natin sa binasa natin yan. Does not disappoint. It is based on the love of God, guaranteed by the Holy Spirit. Amen po ba? Sino ang nagpapatunay na ibinuhos sa iyo ng Diyos ang kanyang buong pag-ibig? Ang banal na Espiritu na nasa sayo. Bawat isa sa atin, ang banal na Espiritu na sa atin. Kasama natin. Garantiya. Amen po ba? Hindi ko na tuloy nabasa. So basta yon sa Romans 5. Ibinuhos ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Basahin pa rin natin. At hindi tayo magbinibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Does not disappoint. So ano ibig sabihin ng does not disappoint? So number one characteristics of Bible hope is does not disappoint. Sa ibang salin, blush with shame. Di ba pag nahihiya ka, parang nagbe-blush ka? O yung mga babae dyan na nililigawan, pag nag-confess yung lalaki, di ba hiyang-hiya kayo? Sa una, hiyang-hiya kayo, di ba? Blush kayo. Pero kinikilig, di ba? You do not blush with shame. Hindi ka daw mapapahiya. Hindi ka mamumula sa kahihiyan. Amen po? Sabi sa CJV translation, does not let us down. Hindi ka pababayaan. Hindi ka babagsak. Sabi nga sa Rexona, kung yung Rexona, does not let you down. Lalo pa ang pangako ng Diyos. Amen po ba? Ang mga pag-asa na meron tayo sa ating Diyos does not put us to shame. So, biblical hope or Bible hope is a sure thing for those in Christ, an unshakable expectation of favorable outcome. Pag sinabing favorable outcome, ano ba yung mga favor na hinihingi mo? Diba? Para sa kabutihan mo. Yung outcome, yung end product, yung inaasahan mo, ay para sa kabubuti mo. Amen po ba? Ibibigay ng Diyos yung ikabubuti mo. Bible hope does not disappoint, so you have to hope for a better life. Hope for a better life. Gusto ng Diyos, managana ka, kapatid. Sabi mo sa sarili mo, mananagana ako ayon sa biyaya ng Diyos. I will have a bright future, kids. Yung mga nag-aaral dyan, bagamat mahirap, walang baon paminsan-minsan,
kulang sa baon, kulang sa gamit. Still hope for a bright future. Amen po ba? Nung bata pa ako, I have this confident expectation. Yes, galing anak ako ng magsasaka, nagpapastol ako ng kalabaw. College na ako, nagtatanim pa ako ng palay. Pero sabi ko sa sarili ko, makakatapos ako, mababago ang buhay ko. Amen po ba? Mga bata dyan na natamad mag-aral, pag nakatapos ka ng pag-aaral, meron kang laban sa buhay. Yes, marami ngayon ang yumayaman dahil doon sa mga nagbablog-blog. Pero hanggang kailan yon? Di ba? Hanggang kailan yon? Meron kang choice. Kapag nakatapos ka ng pag-aaral, tiisin mo lang yung hirap na dinadanas mo sa pag-aaral. Pag nakatapos ka, meron kang choice. Amen po ba? Kung hindi ka nakatapos ng pag-aaral, wala kang choice, kundi tanggapin na lang yung pupwede para sa'yo. Pero kung meron kang tinapos, meron kang career, meron kang choice kung anong gusto mong gawin, masusunod yung gusto mo. Makakapamili ka, amen po ba? Tiisin mo lang. Still hope for a bright future sa kabila ng mga kahirapan na dinadanas mo. Sa mga may problema sa pamilya, hindi nagkakasundo ang mag-asawa, still hope for a happy family. Yung mga anak na product ng broken family, still hope. At sa pagdating ng ikaw naman ang magpapamilya, hope for a happy family. Amen po ba? Patuloy tayong umasa, magtiwala for a bigger and brighter future. Amen po ba? Dahil ang salita ng Diyos hindi maglalagay sa iyo sa alanganin. Hindi ka alanganin sa salita ng Diyos, kapatid. Dahil totoo ang salita ng Diyos, mapanghahawakan mong salita ng Diyos. Amen po ba? So, hindi ako galit. Another characteristics of Bible hope is it is anchored to God's love. Based pa rin yun dun sa binasa natin sa Romans 5:5. Nakaangkla. Ano ba ang anchor? Ang anchor ay yung, ano ba sa Tagalog yun? Angkla. Yung angkla kasi, imagine natin ang isang barko, di ba? Meron siyang angkla, na pagka dumating sila sa lugar kung saan sila dapat magstay, binababa nila yung angkla. Yung angkla na yung, bababa yun hanggang sa pinakailalim ng pusod ng dagat. Amen po ba? Magbabaon yun doon. Para hindi mapadpad yung kanilang barko kung saan, kasi kung hindi siya mag-aangkla, pag umalon, pag malakas ang current, madadala sila kahit saan, magdidrifting sila. So to make sure na hindi magdidrifting yung barko, hindi mapapadpad kung saan, kailangan nila maghulog ng angkla. Amen po ba? So Bible hope daw is based or anchored to God's love. Saan nakaangkla ang pag-asa mo? Saan nakakapit ang pag-asa mo? Saan nakakapit? It is anchored to God's love. Kapag naka-anchor sa God's love ang pag-asa mo, ano ibig sabihin noon? Secured. Sigurado. Amen po ba? Firm. Secure sa posisyon. Unshakable. Amen po ba? Hindi mapapadpad ng kahit saan. Sigurado ka sa inaasahan mo. Dahil ang pag-ibig ng Diyos, ibinuhos na sa atin eh. Ibinuhos na nga, di ba? Ano yung pag-ibig ng Diyos na naranasan mo sa buhay mo? The best love that you have ever received from God, it is the love on which He, minatunayan niya sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang bugtong anak na si Jesucristo. Amen po ba? That is the greatest love ng history, ng humankind history. That is the love of God sa pamamagitan na dinisplay, ipinakita, ipinamala sa inyo, ibinigay sa inyo sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Matatag yung pag-ibig ng Diyos, perfect. Jesus is the perfect love of God. Amen po ba? Unshakable and solid. Firm. Amen po? Hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos. Manghina ka man, manlupaypay ka man, ang pag-ibig ng Diyos ay nanatiling tapat. Lumayo ka man, iniibig ka pa rin ng Diyos, katulad ng istorya ng prodigal son. Matagal nang umalis ang kanyang anak, araw-araw nakatanoy sa malayo yung kanyang tatay, hinihintay ang pagbabalik ng kanyang anak. Hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Sigurado ka, ang pag-ibig mo sa Diyos ay gewang-gewang, pero siguradong ang pag-ibig niya sa iyo hindi kailanman gigewang. Amen po ba? Minsan lumalayo ka, tumatalikod ka, pero ang Diyos kailanman, hindi siya tumalikod sa iyo. Hindi kanya kailanman tinalikuran. Amen po ba? So it is guaranteed by, and the third one is guaranteed by the Holy Spirit. Ay, meron pa palang isa, hindi ko nabasa. Based on a stable and unchanging love of God and not on fleeting human emotion. Ang emotion kasi ng tao, nagbabago, di ba? Ngayon, mahal ka, bukas hindi.
Unstable, di ba? Sabi, di ba, ang pagmamahal naman sa asawa, hindi naman laging high. Di ba? May panahon na nagagalit ka sa kanya, naiinis ka. Di ba? Pero si Lord, hindi ganun eh. Hindi fleeting, hindi nagbabago, hindi gigewang-gewang yung pag-ibig niya sa'yo. Siya ay secure, unchanging. Amen po ba? Parang hindi kayo kumbinsido. Wala kayo dyan. So, the third characteristic is guaranteed by the Holy Spirit. Pag sinabing guaranteed by the Holy Spirit, signifies certainty. Alam nyo ba, sa bentahan ng lupa, o sige, bentahan ng lupa dahil nasa real estate ako, no? Pag ang deed of sale, tinatakan na, ninotaryo na ng abogado, valid document na yon, legal binding na yon, legal binding document na yon. Wala nang atrasan. Amen po ba? Na-transfer ng kanyang ang pagmamayari sa kanya, bagamat hindi pa natatransfer ang title, pero yung pagmamayari, the moment na ninotaryuhan ang absolute deed, sa'yo na yung pag-aari. Amen po ba? Dahil ang banal na Espiritu ay itinatak na sa'yo. Amen po ba? Pag-aari ka na ng Diyos. Hindi ka na makakataka sa Kanya kahit anong gawin mo. Babalik at babalik ka sa Kanya. Amen po ba? The Holy Spirit of God that's in you will always call you to go back to your first love. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Dumating ka man sa panahon na backslide ka, mararamdaman mo yung kulang, emptiness, that will only be filled. That void of emptiness will only be filled by the presence of Jesus. Kayo mga nalulungkot dyan, yung mga single, your completeness is in Jesus. He will fill the void in your heart. Uy, malalim yun. Pupunuin niya yung nararamdaman mong kakulangan sa puso mo. Amen po ba? Kung may nararamdaman ka kakulangan, kulang ako, parang nanginang, parang ganito, fill your heart with the presence of Jesus. Sing a hymn, sing a song to Him. Mararamdaman yung kalapitan ng presensya niya sa buhay mo. Kahit na ang salang kanta mo medyo aandap-andap. Pero mararamdaman mo, alam mo yun, the moment that you acknowledge His presence in your life, mararamdaman mo ang kalapitan mo sa Kanya. You will feel the love of God. Amen po ba? Mahahay ka mo muli sa pag-ibig ng Diyos. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, naunawaan at nararanasan natin ang mabiyayang pag-ibig ng Diyos. It signifies certainty and assurance. The Holy Spirit enables the believer to understand and appreciate the richness of God's grace. Ipinapanawa sa'yo, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, nauunawaan mo, naiintindihan mo, nalalaman mo, nararamdaman mo yung kalaliman, kalawakan, kalakihan ng pag-ibig ng Diyos sa'yo. Amen po ba? Dahil tayo, limitado ang ating pagkaunawa. Subalit dahil ang presensya ng banal na Espiritu nasa atin, tinutulungan niya tayong maunawaan kung ano yung nais ipahayag ng Diyos, nais ipabot ng Diyos, nais ng Diyos na maramdaman ng bawat isa sa atin. Gusto ng Diyos na palagi mong maramdaman na siya ay umiibig sa'yo. Ang pag-ibig ng boyfriend mo ay, huwag ka magalit pag sinabi ko yun ha, nawawala yan. Kaya nga marami dyan na yung mga magbo-boyfriend matagal na, naghihiwalay pa rin. Kasi nawawala. Nagdi-drift off. Diba? Pero nagko-cool off. Pero yung pag-ibig ng Diyos, laging laging sariwa. Laging mataimtim, laging nag-uumapoy ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Dahil kung hindi ka iniibig ng Diyos, wala na ang buhay mo ngayon. Amen po ba? Iniibig ka ng Diyos. Gusto niyang ma-enjoy mo ang buhay na to. Maranasan mo yung benepisyo ng kamatayan ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? To the fullest, I have come to give you a life that is full. Ano ba yung life that is full para sa sarili mo? A life with no sickness. A life with overflowing sa lahat ng bagay. Masagana, malakas, malusog, well provided. Hindi nagkukulang. You are not barely making up every day na parang maiantos na lang yung maitawid na lang ang buhay. Hindi ganun ang gusto ng Diyos sa buhay mo. Na maitawid mo na lang. Hindi. Gusto niya ma-enjoy mo. Maging masaya ka sa buhay mo. Maranasan mo the best that He has. Amen po. As it is in heaven. Di ba ang prayer natin, as it is in heaven? What is in the heaven? Sabi niya, give us this day our daily bread and forgive us with our trespasses. And ano pa ba yun? Sa English? Hindi ko na tuloy malaman. Yung mangyari dito sa mundo,
mangyari yung meron ka dyan sa langit as it is in heaven. Maranasan namin, ano ang meron sa heaven? Everything that is good. Gusto ng Diyos, maranasan mo yun dito sa lupa pa lang. Amen po ba? Kaya natin pinipray as it is in heaven. Amen po? Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ang banal na Espiritu kasi yung agent. Alam mo, pag ang seller at ang buyer, may buyer, may seller. Bago yun magharap, kailangan muna ng katulad namin ni Brother Andrew. Di ba? Kailangan kami muna mag-a-arrange ng lahat bago sila magharap. Yun ang role ng Holy Spirit. Para makalapit ka sa Panginoon, kailangan ka munang dumaan sa Kanya. Amen po ba? Mangungusap siya sa'yo. Ang role ng agent is to convince the seller and to convince the buyer na magkasundo silang dalawa. Ganon din ang Holy Spirit. To convince your human soul na sumunod ka doon. Sundin mo ang kalooban ng Diyos. Lumapit ka sa Kanya. Ganon ang role ng Holy Spirit. Nangungusap, nag-speak. Amen po ba? Pagkasundo nyo dalawang party. So, malinaw sa inyo ang role ng Holy Spirit. Amen po ba? So, the Holy Spirit plays as the agent through whom God's love is communicated. Pinapaunawa sa atin ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Nais niyang maranasan mo sa puso mo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Amen po ba? So, yun ang tatlong characteristics ng Bible hope. Sabi sa Romans 5:5. Ngayon, Sister Jelly, ano ba yung hope? Di ba faith naman din yan? Hindi magkaiba yun, mga kapatid. Magkaiba ang hope and faith. Pero hindi sila pwedeng maghiwalay. Bible hope and faith, hindi pwedeng maghiwalay. Pero magkaiba siya ng ibig sabihin. Ipapaliwanag ko sa inyo sa umagang ito. Sabi sa Hebrews 11:1, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Sabi daw, basahin niyo ang Biblia. Bakit hindi kayo nabubukas ng Biblia? Magbukas kayo ng Biblia dahil para maniwala kayo na totoo ang mga sinasabi ko. Diba? Ano ang purpose ng Bible? Basahin. Sabi po dito, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na nakikita. Katiyakan daw, ang pananampalataya is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ang faith daw ay substance and evidence. Malinaw, di ba, sa salita ng Diyos? Sabi sa Greek, ang substance daw, ang ibig sabihin sa Greek ay hypostasis. Refers to foundation, reality, or assurance of something. So, faith daw is the reality, the manifestation. Amen po ba? Tangible. Nakuha niyo ba ibig sabihin? Ebidensya ng inaasahan mo. Amen po ba? Malinaw ma? Bala kayo dyan. Malinaw na yung faith. It is the substance and evidence, okay? Ano naman daw ang hope? Sabi sa Mark 5:26, when she heard about Jesus, she came behind him in the crowd and touched his garment, for he said, if only I may touch his clothes, I shall be made well. Immediately, the fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of the affliction. Yan yung kwento ng babaeng inaagasan ng dugo for 13 years, tama ba? Sa matagal na panahon, inagasan siya ng dugo. Narinig niya ang balita, ang mabuting balita tungkol sa Panginoong Hesukristo na nagpapagaling. Narinig niya, may nakarating sa kanya, yung mga marites. So, nagkaroon siya ng positive expectation. Ay, sabi niya, narinig niya. Sabi niya, ay, maaaring ako man ay makareceive din ng kagalingan, sabi niya. Kaya pupunta ako. She said, sabi niya, if only I may touch his clothes and be made well. That is her hope. Amen po ba? That is her hope. If only I may touch his clothes, I shall be made well. Concrete na ba? Hindi pa. Yan yung kanyang inaasahan. Amen po? Immediately after the fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of the affliction. Healed is the faith. Ano the hope? The manifestation. When she said, that is her hope. Nung sinabi niya, mahahawakan ko man lamang ang kanyang laylayan, ako ay gagaling. Amen po ba? So ano yung hope? Sabi dito, hope is the fuel of faith. Alam mo ba ang isang sasakyan, ay pag walang gasolina yan, hindi man yan tatakbo. Amen po ba? It fuels. Nagbibigay ng ningas, ng push. Yung hope nagpo-push na yung inaasahan mo ay mangyari.
Kung wala kang pag-asa, hindi ka magkakaroon ng pananampalataya. Nag-uumpisa ang pananampalataya sa pag-asa. Amen po ba? Because of what she had heard about Jesus, a confident expectation of receiving good from Jesus arise in the heart of that woman. Amen po ba? The confident expectation, that is hope, arising in the heart of every believer who always hear the good news of God. Amen po ba? Magra-rise up ang hope na nasa puso mo and will ignite in your heart to believe, to have faith. Amen po ba? Mag-i-ignite. That is the fuel that ignites what you hope, what you believe, what you desire. Yung inaasahan mo, hinihingi mo, pag niningasin yan sa puso mo, that is hope, kapatid. Amen po ba? And the manifestation, that is the evidence, that is faith. Amen po ba? Malinaw na. Matibay. Matibay, ang hope ay matibay na hangarin na makatanggap mula sa Panginoon. Amen po ba? And the response, yung action na ginawa niya, that is faith. Amen po ba? Pumunta siya sa kabila ng madaming tao. Sa kabila ng maaari siyang tamaan doon, pumunta pa rin siya. So, hope is wanting something to be true. Gusto mong mangyari yung ninanais ng puso mo, yung desire ng puso mo. And faith is acting as if it is. Yung hope daw, inaasahan mo, dinidesire ng heart mo. Amen po ba? And faith is acting. Walking on it. Amen po ba? Acting as if it is already in you. Amen po ba? Pag may sakit ka, sabihin mo, by your stripes, Lord Jesus, I am healed. Huwag kang humiga. Tumayo ka dyan, maligo ka, ayusin mo sarili mo. Acting as if it is already. That is faith. Actionan mo. Amen po ba? May naalala akong kwento, hindi ko na lang mahanap sa YouTube eh. Si Reverend Paul Chonggi. Sino ba nakapanood noon? He is a devout Buddhist. He's a Buddhist, Korean siya, Buddhist siya. And for 10 years in his life, sumunod siya doon sa tatay niya na talagang sobrang makapagdasal. Everyday nag-chant sila ng mga, di ba marami silang mga sinasabing prayer, chanting, mga ganyan. Pero pagdating ng 17 years old, nagkasakit si Reverend Paul Chonggi. Ang Paul na pangalan niya, ano na lang yun eh, parang Christian name niya na lang. Pero yung totoong name niya, yung Chonggi is yung pa rin. Pero yung pangalan niya, hanapin nyo na lang sa YouTube, hindi ko na matandaan, basta Paul Chonggi. Meron siyang mega church sa Korea. Ngayon, 17 years old, nagkasakit siya ng, terminal tuberculosis. Pag terminal tuberculosis kasi, yung, mabilis lang ako, yung terminal tuberculosis kasi, for advanced tuberculosis na yan, ibig sabihin malala na yan. Ibig sabihin, yung left and right lobe ng lungs mo ay affected na ng sakit. At alam niyo ba, ang problema kasi sa tuberculosis, yung lungs kasi, nagkakapeklat. Pag di nagsusugat siya, magpepeklat yan. Eh di ba ang lungs natin, ang purpose niyan is to oxygenate air, di ba, na pumapasok. Oxygenate air and the blood, di ba? Linisin ang air, linisin ang blood, lagyan ng oxygen ng blood para ma-distribute ulit sa buong katawan natin, para magamit ulit ng buong katawan, tapos babalik na naman sa kanya. Tapos diretso sa heart, ganyan. So, syempre, pag puro napeklat ang lungs mo, eh di syempre, hirap-hirap ka na huminga. Tapos, syempre, dahil maraming sugat yung lungs, eh di pag nagka-cough out kami, kasamang dugo yun, di ba? Wala na siyang pag-asa. Wala silang pera. Punong-puno ng kahirapan ng buhay nila. Kakatapos lang noon ng World War II. So, sabi niya, inuwi siya ng tatay niya sa bahay nila dahil wala namang pag-asang gumaling. Sabi nung doktor daw sa kanya, 3 to 6 months na lang ang buhay mo, wala ka ng pag-asa. Sige, inuwi siya. So, andun na siya sa bahay. Pero, naandun sa puso niya, hindi ako pwedeng mamatay. Bata pa ako, 17 years old pa lang ako. So, everyday nagpipray siya kay Buddha, pagalingan mo ako, ganyan-ganyan. Tapos sige ang tawag niya. Matagal siyang tumawag. Walang nasagot na Buddha sa kanya. Sabi niya, Buddha, 10 years na akong nagpipray sa'yo, sumagot ka naman. Nasa vacation ka ba? Sabi niya, nasa vacation siguro si Buddha, hindi niya ako marinig. Sabi niya, hanggang sa isang araw, out of desperation. Alam mo ba kasi, pag desperado ka na, di ba? Hahanap ka talaga ng ibang paraan. Gusto mo pang mabuhay. Yung will sa heart mo na gusto pang mabuhay.
ibibigay sa'yo, nagdesperado ka na eh. Sumigaw siya, sabi niya, God, if there is really God in the universe, come to me instead of Buddha. Kausapin mo ako, puntahan mo ako, iligtas mo ako, pagalingin mo ako. Yun ang prayer niya. If there's really God in the universe, come to me instead of Buddha. Kinalimutan na ako ni Buddha, sa'yo na lang ako, sabi niya. Pagalingin mo ako. So, after a few days na mangyari yun, yung prayer niya, sabi niya, may dumating na high school student. Kaya mga high school student, yung may mga nagba-Bible study dyan, ako, malaki ang pag-asa. Nasa inyo ang pag-asa ng mga wala pa dyan nakakilala sa Panginoon. Yung simple act nyo, malaking bagay yun. Bidumalaw sa kanyang babae, high school student. Pinapaliwanagan siya, in-encourage siya, pabalik-balik kay ini siya. Pero sa sobrang, siguro napahiya na rin siya, ito na nga lang taong nakikipag-usap sa akin, alam mo naman ang tuberculosis, nakakahawa yan, di ba? Communicable, highly communicable. Ito na nga lang nagtitiis sa akin na makipag-usap at mag-encourage sa akin. Binabasan siya ng Word of God. Dinanggap niya na rin, nakikipag-usap siya everyday. Hindi nagsawa yung babae na yun pumunta sa bahay nila at iniwanan siya ng isang Bible. After mag-iwan sa kanya ng Bible, hindi na bumalik. Siguro may ibang pinuntahan na wala or what, ganyan. Wala siya magawa eh. Lagi siya nakahiga sa bahay, mag-isa sa kwarto. Nagbasa siya ng Biblia. Binasa niya ang Mark, yung 4 Gospel. Matthew, Mark, Luke, and John. Pinasa niya yun. Nabasa niya doon, may Jesus na nagpapagaling, may Jesus na healer. Lahat ng lumalapit sa kanya, pinapagaling niya. Sabi niya, subukan ko nga. Total, si Buddha, hindi naman ako kinakausap, hindi man ako pinapagaling. Sabi niya, sumigaw siya. Hindi niya alam kung paano tatawagin si Jesus. Sabi niya, Mr. Jesus, Mr. Jesus, kung talagang Diyos ka, pagalingin mo ako. Sabi niya, if you are really God, heal me. Sabi niya, alam mo ba, pag pinagaling mo ako, kinonvince niya si Jesus. Alam niyo ba, pag pinagaling mo ako, marami ka makukuha ang benepisyo sa akin. Kinonvince niya, isipin mo, 17 years old ako, bata pa ako, mahaba pang buhay, pag pinahaba mo ang buhay ko, maglilingkod ako sa'yo, sabi niya. Marami ka makukuha ang pakinabang sa akin. Siya na inano niya yung sarili niya, itinaas niya sa harapan nila. That is bold faith, di ba? Without him knowing, he's exercising his bold faith. Sabi niya, pagalingin mo ako, marami kang mapakukuha ang pakinabang sa akin. So, from then on, something happened in his life. Sabi sa Biblia, pag pinagaling, sa binasa niya, pag pinagaling, pag ang mga nakahiga, tumatayo. Pag ang mga bulag nakakakita. So, dapat anong gawin ko? Sabi niya sa sarili niya. Pag magaling, dapat tumatayo. So, pinilit niyang tumayo, nanginginig ang kanyang tuhod, pinilit niyang tumayo. Yung paligid niya, umiikot, ang buong kwarto, tumayo siya. Sabi niya, something is happening. Hindi niya pa alam magsalita ng hallelujah, praise God the Lord. Hindi niya pa alam yon. Sumigaw siya, something is happening, something is happening. Ganun lang sinigaw niya, Mr. Jesus, something is happening. Thank you, thank you. Ganun lang ang kanyang testimony, ganun lang. From then on, nag-arise ang kanyang pananampalataya. Na-convert si Reverend Paul Chonji, naging siyang isang Kristiyano. Amen po ba? That is faith. Amen po ba? That is faith. Faith arises from hope. Kaya kung meron ka mang kakapiranggot na pag-asa na dyan sa puso mo, panghawakan mo yan, lakaran mo yan, exercise mo yan, that is already faith. Hindi kailangan ni Lord ng malaking-malaking pananampalataya. Hindi kailangan ni Lord na ma-memorize mo yun nasa Bible lahat. Hindi niya kailangan yon. Ang kailangan niyan, you're sincere. Sincero yung paglapit mo sa Kanya at pagtitiwala mo sa Kanya, siya ay tutugon. Amen po ba? Just hanapin nyo kasi nung time na pinapanood ko siya, maraming taon na, natatawa ako sa kanya. Tawagin ba naman si Jesus, Mr. Jesus? Diba? Kasi hindi niya pa alam nun eh. But God, Jesus honored His will, His desire. Diba? Out of desperation, faith arised from His heart. Diba? Apakabuti ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Sino mang lumalapit sa Diyos, kailanman hindi mapapahiya. You will never be put to shame. You will never be disappointed. Amen po ba? Hindi ka sa ibang tao, pag lumapit ka, humingi ka ng pabor, parang mapahiya ka. Pero kay Lord, hindi ka kailanman mapapahiya. Hindi ka magbablush to shame. Hindi ka madi-disappoint. Tatanggapin ka niya. Amen po ba? He will honor your, even the smallest speck of that faith in your heart, He will honor it. Amen po ba? That small faith in your heart will zero His attention on you. Sa kabila ng maraming tao, hahanapin ka ni Jesus. Yung babaeng inaagasan ng dugo, di ba?
Sino makakapagsabi na siya yon? Pero nakita siya ni Jesus. Pinocus niya yung attention niya doon sa babae para makuha mo yung attention ni Jesus. Yung hope na meron ka, lakaran mo yan. Makukuha mo yung kanyang full attention. Amen po ba? Gusto lang naman ni Lord na tawagin mo siya. Have a daring faith. Ask big from Him. Pag humingi ka ng malaki sa Kanya, lalo siyang matutuwa sa'yo dahil alam niya na nagtitiwala ka na kaya niyang ibigay sa'yo yung inaasahan mo sa Kanya. The currency of heaven is faith. Amen po ba? Ang ATM sa heaven para makapag-withdraw ka, para makuha mo yung gusto mo. Faith lang yun, kapatid. At ang faith, nag-uumpisa yun sa pag-asa. Amen po ba? Huwag mong basta-bastahin na lang yung pag-asa na nasa puso mo. I-honor yan ni Lord. Amen po. Mga tatay, kahit na matatanda na kayo, meron kayong pag-asa. Sabi nga sa salita ng Diyos, kahit matanda na, kaya nyo pa rin tumakbo. Amen po ba? Kaya nyo, lilipad kayo ng lilipad, magpapanibagong sigla. We will be like a tree planted by the streams of water, nananagana, green, init, namumunga sa kapanahunan. Patuloy kang mumumunga sa kapanahunan, hindi man anak na, mamumunga kayo, gagamitin kayo ng Panginoon, na maghayag ng salita ng Diyos. Magbubunga yung pananampalataya nyo sa pamilya nyo na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Gamitin nyo yan. Amen po ba? Mamumunga ang pananampalataya nyo. Sila man ay maliligtas. Gamitin mo yan. Yung natitirang panahon sa mundo mo, use it to the fullest, to glorify God, to serve God. Amen po ba? Alam niyo ba, kahit na matanda, na marami akong napatunayan, kahit na matanda na sa Panginoon, pag nasa Panginoon, ay malakas pa rin. Mga pogi pa din, malulusog pa rin. Iba ang aura ng mga tao na nasa presensya ng Diyos. Bay, si tatay, ilang taong ka na ba, tay? 75? O, 76? Walang maintenance, walang sakit, mayabang. Di ba? Mayabang. Mayabang si tatay. Mayabang na, kasi hindi siya umaasa dun sa kunting sakit, di ba? Doktor na, gamot na. Hindi. Pinagmamayabang niya ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay niya. Amen po ba? Kaya ako pagalingin. Dumadating nga sa point na inaaway ko na yan eh. Inaaway ko na. Minsan pagka yung kanyang hello dyan sa ano niya, medyo hindi nahirapan huminga, ay uminom ng gamot. Ay magpa-doktor. Kasi alam ko naman ina-exercise niya yung kanyang faith, di ba? Pero syempre, hindi naman sinabi ni Lord na huwag ka na pupunta sa doktor. Di ba? Ayaw niya namang mahirapan ka, di ba? Hindi man masama na pumunta sa doktor dahil ang doktor, partner din niya ni Lord. Iisa lang naman ang purpose ng doktor, di ba? Pagalingin ka. Ano ang purpose ni Lord? Pagalingin ka. Amen po ba? Magka-team up naman silang dalawa. So you need doctors. Amen po ba? O tayo ha, kailangan mo ng doktor minsan. Kailangan mo rin magpa-check up. Diba? Ay, umuo. Ay, pumayag. So, yun. Amen po ba? Napalayo na ako. So, pag ikaw ay nasa Panginoon, iba ang aura mo. Mananatili kang matikas. Amen po. Gwapo. Mabango. Ang mga pagpupuri mo sa Panginoon ay magiging mabangong samyo sa kanyang harapan. Amen po ba? Hindi amoy lupa, mabangong samyo sa harapan ng Diyos. So hope is wanting something to be true and faith is acting as if it is. Amen po ba? Maintindihan na. Okay. Paano daw natin mapapanatili ang ating pag-asa? Dapat mataas na yung pag-asa. Paano? Number 1, remember God's abounding grace. Paano daw natin? Kasi di ba, ang hope natin, minsan ganun-ganun, di ba? Pag nasa panahon na gumigewang-gewang na yung pag-asa mo, ano ang gagawin mo? Number 1 is to remember God's abounding grace. Sabi sa Romans 8:32, He who did not spare His own Son, but delivered Him up for us all. Para kanino? Kanino ibinigay ating Panginoong Hesukristo? Para ba sa angels? Para ba sa hayop? No. He delivered Him up for us all. Para sa atin. Ibinigay niya sa atin ang kanyang bugtong na anak. Para ano?
how shall he not with him also freely give us all things? Sabi niya, kung hindi niya pinagkait ang kanyang bugtong anak na si Hesus Kristo, the greatest gift that He has, the darling of heaven, the best that the heaven has, ang pinakamamahal na anak ng Diyos, ibinigay niya sa atin, walang reservation, ibinigay sa atin ang buong buo para sa ating kaligtasan. Ano pa ba ang hindi niya kayang ibigay sa atin? Amen po ba? Those other blessings, lesser blessing na lang yun. Jesus is the best blessing. Health, healing, prosperity, success, talent, and everything, they are just lesser blessings. Mababa na lang yun as kumpara kay Jesus. Kung hindi nga daw, sabi dyan sa binasa natin, kung hindi niya nga pinagkait ang the best blessing, meron pa kayang hindi siya kayang ibigay sa atin. Remember, alalahanin mo yung pagpapakasakit ng Panginoong Hesus Kristo dun sa krus ng Kalbaryo. Remember His goodness. Remember His love. Amen po ba? Alam mo ba, Jesus was crucified without any garment or clothing in His body. Yung nakikita niyong picture, yung nakikita niyong movie na may naiwan pang undergarment, hindi totoo yon. Ang katotohanan, wala natira kahit ni anumang saplot sa katawan ng Panginoong Hesus Kristo nung siya ay nakabitay sa krus ng Kalbaryo. Bakit? Anong salita? Sabi salita ng Diyos. So that, sa kanyang, at the cross, alam mo, naging mahirap siya. Mahirap ang Panginoong Hesus. Poverty, naranasan yung poverty dun sa krus. Walang na, kahit isang dignity, walang nitira kahit isang dignity sa kanya. Doon sa damit niya, di ba taya-tayaan nila yon? Yung para, ano ba yung Tagalog nun? Pinagsugalan nila. Pinaghati-hatian. Pinagsugalan nila, walang natira. So that by His poverty, you might become rich. Dahil sa kanyang karukhaan dun sa krus, siya na naglagay ng mga stars sa universe, naglagay ng mga planets. All things are for Him and through Him. Sa kanya nagmulang lahat ng bagay. By Him, through Him, and for Him, all things in this world. He flung all the stars, the planets in the universe. At the cross, He became poor so that you may become rich, kapatid. Amen po ba? Para ikaw ay managana. Walang makakapag-describe doon sa humiliation, doon sa kahihiyan na kanyang naranasan. Para kanino? Para sa ating lahat. Alalahanin mo yung kapatid sa panahon na nangihina ka na sa iyong pag-asa, na akala mo wala na ang lahat. Alalahanin mo ang ginawa ng Panginoong Hesus Kristo para sa iyo at para sa akin. Amen po ba? Alalahanin mo, kapatid. So that by He became poor so that you might become rich. Rich in what? Rich in love. Dahil dun sa krus ng Kalbaryo, hindi niya naranasan yung pag-ibig ng Ama. Tinalikuran siya ng Diyos. Kaya sabi niya, my God, why have you forsaken me? Bakit mo ako tinalikuran? Isa yan sa isang salita ng last words ni Jesus, di ba? My God, why have you forsaken me? Bakit mo ako iniwan? Dahil tumalikod at the cross, all the sins of the world, inilagay lahat yon sa katawan ng Panginoong Hesus Kristo. Lahat ng ating mga kasalanan, lahat ng yon, inabsorb lahat yun ni Jesus. Dahil hindi maaaring tumingin ang Ama sa kasalanan, tinalikuran siya ng kanyang Ama, kaya sumigaw siya, my God, why have you forsaken me? Hindi maaaring tingnan ng Diyos ang kasalanan. Amen po ba? God is holy. Hindi pwedeng, kahit a speck of dust of sin, sa harapan niya, hindi niya pwedeng i-tolerate yon. Kaya tumalikod siya. Amen po ba? Para ikaw, tanggapin ang, anong kapalit nun? Para tanggapin ka ng buong buo ng Amang nasa langit. Amen po ba? Alalahanin mo, kapatid. Alalahanin mo lahat ng ginawa ng Panginoong Hesus Kristo sa buhay mo para hindi ka mawala ng pag-asa. Alam naman na bawat isa sa atin dumadaan naman sa iba't ibang klase ng pagsubok, iba't ibang hamon ng buhay, iba't ibang degree. Diba? Wala namang hindi dumadaan sa iba't ibang degree, no? Pero, napagtagumpay na ng Panginoong Hesus yun. Nasa Kanya ng tagumpay. Di nasa iyo na dapat ang tagumpay. Kung napagtagumpayan niya, sabi ni Jesus,
I have overcome the world. Napagtagumpayan ka, ikaw daw tagumpay. You are in Christ. You are seated with Christ in heavenly places. Ano ang posisyon ni Jesus sa heavenly places? Seated with God the Father at the right hand of the heavenly Father in heavenly places. Pag ikaw katabi ng amang nasa langit, ano bang nasa heavenly places? All the good things. Katabi ka ng Ama. So ibig sabihin, lahat ng meron ng Ama, meron ka din. You are seated with Christ, not by your own works. Hindi dahil sa ginawa mo, dahil sa kabutihan mo, because of Jesus Christ. Ang identity mo ay hindi nakabase sa kung ano ka, kundi kung ano si Jesus. How holy, how good Jesus is. That is your identity. Kaya walang dahilan ng Panginoon, ang amang nasa langit, para tanggihan mo ang mga paglapit mo sa Kanya. Amen po ba? Amen. Walang dahilan para manlumpaypay at manghina ang bawat isa sa atin. Lumalakas ba ang pag-asa? Tumitibay ba ang pag-asa? Walang dahilan para tanggihan ka ng Ama. Hindi ka tatanggihan, kapatid. Dahil nakikita ka ng, every time na lumalapit ka sa Kanya, naaamoy niya yung mabangong samyo ng Kanyang anak na si Jesus. Naaamoy niya yung holiness, the scent of His holiness, in His goodness, in His righteousness. That's already been imparted, ibinigay na sa'yo, ibinuhos sa sa'yo, kinloth na sa'yo, ibinihis na sa'yo ang righteousness ni Jesus. So, ang Panginoon, ang Ama, yung righteousness, dahil righteous ka na, makakalapit ka na sa Kanya ng malapit na malapit. Diba? Kasi noon, hindi pwedeng lumapit ang mga tao sa Panginoon. Hindi nga maaaring lumapit sa kabanal-banalang bahagi ng templo sa Holy of Holies dahil makasalanan. Isa lang ang maaaring lumapit taon-taon. Doon sa Holy of Holies, ang priest, ang saserdote. Na yung saserdote, tinatalian nila ang laylayan ng tali. Kasi walang nakakaalam ng kasalanan ng tao, di ba? Kundi ang Panginoon lang. At pag siya ay minagkasala, may kasalanan siya, hindi niya alam ng tao, subalit ang Diyos ay nakakaalam, babagsak na lang siya doon sa harapan ng Holy of Holies dahil, doon sa altar, dahil makasalanan siya, hindi maaaring tumagal ang makasalanan sa harapan ng Diyos. Pero tayo nakakatagal, kapatid. Dahil, ang righteousness ni Jesus ay ibinihis na sa atin, ang Kanyang katwiran. Amen po ba ang His righteousness and His goodness? Kaya ikaw, malaya ka nang makakalapit sa Kanya. Kaya pag nag-pray ka, huwag ka magmamadali mag-pray. Makipag-usap ka sa Kanya na parang nagkikipag-usap ka lamang sa isang magulang. Amen po ba? Di ba yung magulang mo, pag close ka sa nanay at tatay mo, hindi ka naman nahihiya magsalita lang gusto mong sabihin. Ang anak ko hindi nahihiya sa akin yan. Hindi nahihiya sa akin. Lahat ng bagay open sa akin. Di ba ganun pag you have a closer and intimate relationship with your parents? Lahat, walang nakatago. Lahat pwedeng sabihin. Ganon din tayo sa Ama. Lahat ng mga hinaing mo sa buhay, lahat ng mga hinihingi mo, lahat ng mga galit mo, sama ng loob mo, sabihin mo sa Kanya yon through prayer. Makipag-usap ka sa Kanya every day. Gusto ng Diyos ang malapit at malapit na relasyon sa Kanya. Amen po ba? Mahaba na, 10:41 na, mabilis na to. So sabi sa Romans 8:32, Romans 8:32 displays immense love and willingness of God to provide. Malaki. Masaganang pag-ibig ng Diyos sa atin, kung saan hina-highlight niya, na kung binigay ko nga si Jesus, hina-highlight si Jesus doon, di ba? In example siya, ano pa kayo hindi ko kayang ibigay sa'yo? Jesus is the proof of how great, how deep, how wide, how long, how great the love of God is for us. Amen po ba? He is the proof of the greatest love of God for us. So He will certainly provide all other necessary things in your life. Yung may mga baby dyan, di ba? Yung mga buntis, ayan, di ba? Bago dumating ang anak mo, no? You really want to provide the best that you have, di ba? Gusto mong i-provide, bago pa siya dumating, nagpiprepare ka na ng mga damit ng baby, mga alcohol, mga panligo. Excited ka, di ba? I-prepare yung pangangailangan ng anak mo. Si Lord excited din ibigay yung mga pangangailangan mo. Kasi mahal ka niya Kung papaano yung baby sa loob ng tummy ng mami, hindi pa niya nakikita, pero mahal niya na. Yung level of love, hindi mo na kayang i-measure. Ganun din yung pagmamahal sa'yo ng Ama. Gusto niyang ibigay sa'yo yung lahat-lahat ng kailangan mo. Kaya wag kang mahiyang lumapit at humingi sa Kanya. Ang pag-asa mo ay nasa Kanya. Ang baby, ang pag-asa niya ay nasa magulang. Pag ang baby ay binitawan ng magulang, wala siya magagawa. The baby is totally dependent to his parents for love, for care, and for everything. Ganon din
tayo. Gusto ni Lord, you are totally dependent for Him. From Him pala. You are totally dependent to Him. Kailangan yung mga kailangan mo, sabihin mo sa Kanya. Dumepende ka sa Kanya ng buong buo. And He is more than willing to provide. Amen po ba? Konti na lang. Sabi sa Thessalonians 5:8, sabi po dito, wala yung Thessalonians dyan. Ayun. Sabi doon, but let us who are of the day be sober, putting on the breastplate of faith and love, and as a helmet, the hope of salvation. Gusto ko lang idagdag ito, no? The helmet of salvation. Hope is the helmet of salvation. Lately kasi tumataas yung level ng statistics, no? Na maraming kabataan ngayon ang nagpo-fall into depression, anxiety, panic attack, na kung saan sa panahon ngayon sila ngayon nakaranas ng best, di ba? Pero marami sa kanila yung nakaka-experience ng depression, anxiety. Dahil saan kaya? They lack hope. Hope that comes from the Word of God. Our hope acts as the helmet. Ang helmet, di ba nilalagyan sa ulo ng mga nagdadrive? Di ba? Pag nahulog ka, protection yan eh. Hindi mapapagok ang ulo mo. So your hope, just like helmet, ang purpose ng helmet is to protect your head, to protect your mind from all the lies of the enemies that is trying to lodge in your mind. Kasi alam mo ba, the battleground, nag-uumpisa ang battleground ng Kristiyano sa utak. Si Satanas, si Satan, maglalagay siya ng mga negatibong ideas or mga kasinungalingan sa isip mo. Ikaw naman, kung kulang ka sa salita ng Diyos, wala kang salita ng Diyos, ang helmet mo, ang protection mo, madaling mamugad yung mga kasinungalingan ni Satanas sa utak mo. Mamumugad yun. Mag-umpisa ka mag-doubt. Amen po ba? But sabi na, hope is the helmet of salvation. Hope of salvation is the helmet. So paano ka magkakaroon ng hope of salvation? Basahin mo ang salita ng Diyos. Limi-limiin mo yung mga sinasabi niya sa Biblia. Magkakaroon ka ng hope. Yung hope na yan, magpuprotekta sa ulo mo para hindi ka madaya ni Satanas. Kasi si Satanas mandaraya, si Eva dinaya, si Adan dinaya. Huwag kang papadaya, lagyan mo ng helmet ang ulo mo. Helmet of salvation. Amen po ba? Naintindihan nyo? Yan ang ibig sabihin doon. Constantly listening to good news about Jesus causes you to abound in hope, silencing the negative voices and protect your mind. Pag ikaw ay babad sa salita ng Diyos, matibay ang pag-asa mo. Amen po ba? Mag-aaray ang faith mo. Ano man ang kasinungalingan na ilagay ni Satanas yun sa isip mo, tatalsik lang ng tatalsik yan. Amen po ba? Kasi pag inalaw mo yung kasinungalingan, kulang ka sa hope. Alam mo ang mangyayari, madidepress ka, ma-anxious ka, magpapanik attack ka. Amen po ba? Manghihina ka, manlulupaypay ka. So let that hope of salvation act as a helmet para hindi ka madaya ni Satanas. Amen po ba? Your hope of salvation. Na-save na ba ang bawat isa? Amen. Do you have hope that you have already been saved? Amen. That is your helmet. Protection mo yan, kapatid. Without hope, anxiety attack, panic attack, and depression, madali na makapasok sa puso mo. All those voices, all the lies and voices, light up as the hope gets down in your heart through your Holy Spirit. Mawawala na yun. Parang wala lang yun. Kahit nasabi ni Satanas, walang effect sa'yo yun. Amen po ba? Dahil maliwanag ang pag-asa mo ay nasa Panginoon. Sa salita ng Diyos. Tama po ba? Kaya magbasa ng salita ng Diyos. I have this habit, no? Bago matulog sa gabi. Nakikinig ako ng preaching. Pampatulog ko yan, lalo sa mga panahon na hindi ako makatulog. May mga time na hindi ako makatulog. Lalo pag nagkape ako sa hapon, kaya ayoko magkape sa hapon. Hindi makatulog. Gusto ko na matulog. Yung utak ko, gising pa. Ang ginagawa ko, nakikinig ako ng preaching, ng sermon sa YouTube. Kaya si Sam, minsan, sabi niya sa akin, Mami, kasi syempre, kung anong ginagawa ko, nakikita niya, Mami, inaantok ako sa preaching. Kasi nga naman, ginagawa natin pampatulog ang preaching. Diba? Ano na, at least, bago man lang mag-drift off yung consciousness ko, ang huling narinig ko ay mga salita ng pag-asa, diba? So, punuin mo. Meron kang YouTube, meron kang mga kabataan dyan na nag-headset, imbis na makinig kayo ng mga ano-ano, makinig kayo sa preaching. Mag-aaray ang hope mo. Amen po ba? The more that you hear goodness,
faithfulness, love of God, ay lalong mag-a-arise ang hope na nasa puso mo. Amen po ba? So, number 3 is to speak and declare the promises of God. Speak and declare. Hope speaks and receive. Amen po ba? Pag meron kang pag-asa, sabihin mo, ano yung inaasahan mo kay Lord? Ideklara mo. Amen po ba? Sabi sa Hebrew 10:23, let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful. I-confess daw. Pag sinabing confess, declare intentionally. Sabihin mo. I-proclaim mo. Publicly. Sabihin mo, utter it. Sabihin mo na may naririnig na boses sa'yo. Ano yung inaasahan mo sa Panginoon? Sabihin mo. Speak. Confess. Ang sabihin ng confess. Sabi niya, without wavering. Hanggat hindi mo pa nakikita ang manifestation ng hinihingi mo kay Lord, paulit-ulit mong sabihin, huwag kang manghinawa. Sabihin mo ng sabihin, kulitin mo siya ng kulitin. Speak without ceasing, without wavering. Huwag manghihina, huwag manlulupaypay. Proclaim it daily. Amen po ba? Patuloy na ideklara mo ang inaasahan mo sa Panginoon. Ano ang mga inaasahan mo? Ano mga inaasahan mo kay Lord? Hindi ba nagmamanifest? Hindi mo pa ba nagkakaroon ng katuparan? Sabihin mo ng sabihin yung inaasahan mo sa Kanya. Lord, sinabi mo sa iyong salita, ganito, ganito, ganito. Sinabi mo, by your stripes I am healed. So I am healed. Kailangan magkaroon ng manifestation. Amen po ba? Kailangan magkaroon ng manifestation sa buhay. Hanggat walang manifestation, manatili kang magdeklara. Umasa sa Kanya. Manatiling umasa sa Panginoon. Sa kabila ng pagsubok, dahil siya ay tapat. At sabi niya, He who promised is faithful. Mabilis, konti na lang. So ano pa? Paano daw natin papanatili yung ating pag-asa? Another thing is, develop positive mental picture that prompted by God's promises. Ano yung mga inaasahan mo sa Kanya? Gusto mo magkaroon ng anak? Imagine mo yung sarili mo. Imagine mo yung sarili mo na nagkakarga ka ng baby nang wala pa akong anak. Ini-imagine ko ang bahay namin, may baby na umiiyak. Ini-imagine ko na may crib sa loob ng bahay. Have a mental picture of what you are expecting. Gusto mo makapasa sa board exam? Imaginein mo, ang grade mo, nakalagay yung result. Imaginein mo yon. I-internalize mo. Amen po ba? Dahil sabi sa salita ng Diyos, hope will not disappoint you. You're hoping, kanino kang umasa? Sa Panginoon, di ba? Hindi sa tao. So have a mental picture of what you're expecting from God. Amen po ba? Tell God. Sabi mo sa Kanya mga inaasahan mo sa Kanya. Siya ay tapat. He's faithful. Amen po ba? That's why you have every reason to hope. Bakit? You have been qualified by Jesus' blood. Through Him, you have been accepted and highly favored. Dahil sa Panginoong Yesus. You have every reason to hope. Lahat ng hindi pwedeng hindi ka magtiwala umasa eh. Dahil nasa iyo yung karapatan na umasa. Dahil sa pamamagitan ni Jesus. Amen po ba? God is on your side and He is for your success in all aspects of your life. Gusto niyang managana ka, kapatid. Gusto niyang magtagumpay ka. God is with you. If God is with us, who can be against us? Amen po ba? We have every reason to hope. And sa summary, how to keep hopes up? Number 1, maintain optimism. 2, do not give up. And meron tayong 2 kinds of hope. Earthly hope and biblical hope. Ano yung characteristics of hope? Does not disappoint. Anchored to God's love. Guaranteed by the Holy Spirit. And hope is the fuel of faith. And what are the ways to keep hopes up? Remember God's abounding grace. Keep hearing about the goodness of God. And speak and declare the promises of God. To God be all the glory. Thank you.